Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So video na to gawin po natin ang weekly horoscope for October, limutan ko, October 14 to 20. Sensya may sipon na. Para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Pisces. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na po ng video natin. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising sign nyo, kasi importante rin to, sa dulo po ng video, meron po tayong link para dito. At naglagay din po ako ng link doon, paano nyo ba gagawin yung wishing spell para magtupad nyo naman yung mga wishes nyo. Okay? Tandaan po natin, the readings, they are for guidance purposes. May free will po tayo, gamitin natin na maayos. Sa nais po na magpa-schedule ng private reading or spell works, tulad ng prosperity spell, message nyo po ako sa aking personal Facebook page. The link is in the description below. And kung gusto niyo pong supportahan na lumago ang ating channel, pwede kayong mag-click ng join button or yung thanks button, or donations can be sent via GCash or Maya. Number is in the bottom of the screen. Pisces, kamusta ka ba? Hi, Priestess. Tapos, New Life. Medyo garalgal boses ko kasi sinisipod ako. Ano, tawag dito, Pisces. Ano bang, ano ba yung mga nararamdaman mo ngayon? Ano ba yung parang feeling mo, intuition mo? Kasi High Priestess, this is connected to the planet, to the moon. And moon is about intuition, tungkol siya sa emotions natin. Yung tinatawag natin na dark side. And with new life pa kasama. Andoon na alam mo yung feeling na ano, kapag may cravings ka, na meron kang, yan, may gusto kong kainin, pero hindi mo alam kung ano. Parang gano'n yung sitwasyon mo ngayon na meron kang kailangang gawin, hindi mo lang ma-pinpoint kung ano. Meron kang kailangan tapusin or simulan, hindi ka lang sure kung ano ito. Now, what the card is saying is, imbes na ginugugol mo, gumugugol ka ng panahon, kakaisip, kung ano ito, ang suggestion ng card sa'yo, minsan kailangan mo manahimik. Minsan kailangan mo na mapag-isa. Minsan kailangan mo na um, i-volume down yung mga tao sa paligid mo. Kasi ang hirap marinig ng sarili natin, yung sariling boses natin. Ang tawag ko sa kanya is that still small voice. Yung iba tawag doon konsensya o yung udyok ng sansinukob. Ang hirap marinig yon kapag una-una, hindi mo kilala kung ano yung boses, sino yung boses na yun. At magkakaroon ka lang ng idea kung sino yung boses na yun kapag andoon na madalas mong kausap o madalas mong pinapakinggan. Diba parang sa magulang natin o sa mga kaibigan natin na alam natin boses ni ganito ito kasi matagal na natin silang nakakasalamuha na kahit na maingay yung paligid, kahit na ang dami nagsasalita, pinpoint natin na, si best friend yon, yung naririnig ko. Si mama yung naririnig ko. It's because we have constant communication. Yun yung pinapaalala sa'yo ng universe, ng cards ngayon. Para maintindihan mo na yung universe, eto, yung nagbibigay sa instruction, you need na magkaroon ka ng oras para kausapin yung, or pakinggan yung boses na to. Personally, what I do, hangga't maaari, on a daily basis, meron akong may meditation ako. In-upload ko rin siya dito, yung healing sounds. So, para mas ma-cleanse yung energies ko, mas ma-cleanse ma-cleanse ako, para andoon na mas kaya kong marinig, maging mas malinaw araw-araw sa akin, yung boses ng Sansinukob. Para alam ko yung mga instructions din sa akin, alam ko yung warnings. So, andun din na encourage you, you do the same. And during the meditation, parang din sa prayer din yan eh. There are moments na kailangan mo ding manahimik kasi iba sa'tin 'pag nagdadasal, God ganito, ganito, puro tayo na lang. Hindi na siya ano, nagiging tinatawag ng monologue. It's no longer a prayer, but it is a monologue na kung saan paulit-ulit na ikaw na lang yung magsasalita. Dude, that is not how the universe works. The universe speaks to us,
in a way na kailangan na makinig din tayo. And in communication, andoon na pinapala ng universe na kailangan nakikinig ka rin. Kasi ang communication, given siya when you, kapag pinakinggan mo or yung ibig sabihin nun, andoon nagtatalastasan kayo, andoon na nagbibigayan kayo ng saloobin, nagsasabi kayo ng mga inyong nararamdaman at pareho kayo nakikinig at nagbibigay ng puwang para maintindihan niyo kung ano yung sinasabi ng bawat isa. Kaya nga meron yung verse sa Bible din na, "Be still and know that I am God." And you will know kung ano yung pinapagawa sa'yo. Hindi mo na kailangang i-stress yung sarili mo. But what's holding you back? So we have here is the Eight of Cups and chaos and conflict. Eight is about power. Cups is about the emotions and the heart. And chaos and conflict. So, self-explanatory siya. Isa sa mga nakikita ko dito na nag-hold back sa'yo, o sabihin lang natin na pumipigil sa'yo para magampanan mo yung naisipagawa sa ng universe is yung emotions mo din. Well, given naman kasi andoon na Pisces, water element ka. So, talaga naman sa lahat ng water element, kasi tatlo yung water element, si Cancer, si Scorpio, tsaka ikaw, Pisces. Sa tatlong yon, ikaw lang yung hindi pwedeng mawala sa tubig. Kasi nga isda, yung symbol mo. Unless nahitu ka, yan, sige, baka pwede pa. Pero kidding aside, andun na ano eh, yung emotions, masyado kang nagko-flow sa emotions mo. Both yan, blessing tsaka curse. Blessing, kasi kaya mong maramdaman yung mga hindi madaling maramdaman ng iba. Kaya mo masalat yung mga pakiramdam namin. Kaya mong ilagay yung sarili mo doon sa sitwasyon namin. Pero curse din siya kasi kapag naman na-overwhelm ka na, hindi mo na control yun, andoon na nadadala ka na. Kaya napapansin mo, minsan na may mga tao na kaya nilang baguhin yung emosyon mo. Andoon na ang saya-saya mo ngayon, pero maya-maya pa nagkwento na sila, parang kulang na lang eh, lamunin ka ng lupa sa lungkot. It is because andoon na yung capacity mo to connect to the emotions of people is very strong. Pero may kasabihan niya, you are the captain of the ship, the master of your soul. Ibig sabihin nito, ikaw pa rin ang may final say. Kaya personally, hindi ako naniniwala sa dahilan na nadala ako eh. Ang totoo nun, pinili kong magpadala doon sa sitwasyon. Napilitan ako, ayan, yung mga wala akong choice. Yun yung mga usual na dahilan natin. But the cards are saying na, no, andoon yung punto na pinili mo mailagay doon sa sitwasyon na yun. Pinili mo na kainin ka ng kaganapang yun. Kasi there's always a way para tumakas tayo doon sa kaganapan. Meron yung verse sa Bible na if, there's no kung tama yung naalala ko, parang hindi ko alam yung exact words pero sabi doon, there's no temptation given unto men that he cannot handle. But if he's parang kapag ando na sa point na hindi niya na kaya, God is always faithful to provide a way for escape. So, lagi nagbibigay ng paraan si God para umalis. Ang nagiging dahilan minsan yung nahihiya, kaya hindi natin magamit yung option na yun. Para kunyari, sabihin natin na ayaw mong mag-yosi. Yosi talaga. Ayaw mong mag-yosi, ayaw mo nang umanom ng alak. May option kang umalis. Pero napipigilan ka because of your emotions. Paano? Kasi nahihiya ka baka anong sabihin nila. Ay baka sabihin nila hindi ako marunong makisama o baka sabihin nila napaka-killjoy ko naman or baka sabihin nila ganito, ganire. Kino-consider mo lahat kasi yung mga bagay na yon. Now, the cards are saying na it's time that you do not consider yung mga bagay na yon. Ba pwedeng andun muna tayo na sa alang-alang natin na ano yung mararamdaman mo sa sitwasyon na yon? Hindi ba pwedeng magkaroon tayo ng moment na isipin mo muna na, okay, pag ginawa ko ba 'to, matutuwa ba yung katawan ko, okay ba, kaya ba, bla bla bla.
Yung muna tayo, let's go to that level, okay? Ano ba yung inner desires mo? Hmm. We have here the tower and chop wood. Now, a lot of historians and tarot sinasabi na si Tower is inspired by the Tower of Babel, which is about ano yung kusang ginulo ni God or iniba-niba ni God yung lengguwahe ng mga tao. Then we have here chopwood. Chopwood kasi it's a Chinese proverbs that chop wood get water na parang ituloy mo yung ginagawa mo. Hehe, may mga gusto ka ng baguhin sa sarili mo, may mga gustong sabihin na natin na hindi yung parang ayaw mo na mag-explain ng paulit-ulit sa mga tao na hindi ito kasi yung senaryo, ito kasi yung sitwasyon na hindi nila mag-gets. Alam mo bakit hindi nila mag-gets? Kasi wala naman silang pakialam talaga. Sorry medyo brutal tayo ngayon. Bakit ba nila iintindihin ang yung nararamdaman mo kung meron wala silang makikita, 'di ba? Let's be honest or let's be real talk tayo na ang mga tao sa mundo lahat by nature selfish tayo. Na ang una nating sinasaalang-alang lagi is ano yung benepisyo na makukuha natin mula sa isang bagay, mula sa isang tao, sa isang pangyayari. Laging gano'n. And it is a natural thing for humans to do. Yun yung masakit dun eh. Um, hindi ikaw pinipilit mong, siguro sa Pisces, pinipilit mong ilagay yung sarili mo sa sitwasyon nila para mas malalim mo sila maintindihan. Pero sila hindi nila magagawa yun. I'm sorry. Kaya andun yung punto na sinasabi sa'yo ng cards, gusto mo na maintindihan ka nila, eto yung medyo malabong mangyari. Eto yung medyo pahirapan mangyari. Eto yung tipong, masasabi ko, pasensya na, pero good luck. Good luck na makahanap ka ng ganon. But there is one person na kayang intindihin yung sitwasyon mo. And that is ikaw. No one can understand you better except you. Kaya nga di ba medyo sa alang-alang mo sila? Bakit ba? Priority mo muna yung sarili mo. Ha? Medyo ito yung isa sa mga desires na mahirap ma-fulfill kasi basic human nature na to. At technically, wala tayong magagawa. Sabi nga nung isang movie na napanood ko, dalawang bagay lang yung kaya mong makontrol. Iniisip mo, tsaka reaction mo. And the rest, hindi mo na makokontrol. Kasi free will na nila yun. Ano ba yung foundation mo ngayon? Four of Pentacles, tsaka time to go. So four kasi is about structure. Pentacles is about the earth, anything tungkol sa physical na mga bagay. So, andun kasi na you have this feeling na ikaw na lang yung nagbubuklod sa mga tao sa paligid mo. Na kung wala ka, parang isang malaking good luck. Na kung umalis ka, parang, o sabihin natin na inuna mo yung sarili mo, andoon na, ay kawawa naman sila, paano yung ganto, paano yung ganire, ay sis medyo may, okay sige, concern ka sa kanila. Paano ka naman? Yun yung isang magandang tanong dito eh. How about you? Saan ka lulugar? Papaano yung mga target mo sa life? Ano yung well-being mo? Paano yung gusto mo? Paano yung mga pangarap mo? Kaya hindi, ano yun, andoon na parang yun yung, ano eh, pangit ko man sabihin, pero yung toxic Filipino culture natin, ay pamilya mo dapat ganyan-ganyan. Kaya gusto ko yung sinabi ng isang comedian host na kailangan mo din unahin yung sarili mo eh. Just like ang pinakamagandang example nito is yung parang kapag nagha-hiking, yung bundok ay yung talagang bato-batong aakyatin mo. Kaya mo lang kung ikaw yung nauuna doon, yung kasi lagi may leader yun eh. Yun yung pinaka-experience doon sa bundok. Na kaya mo lang abutin, kaya mo lang silang iangat hanggang doon sa level na hanggang sa umabot. Some of things na para binibigay sa opportunity ng universe, masyado mo sinishare. Kasi kailangan mong i-invest yan sa sarili mo. Kasi if you want na iangat pa sila, kailangan iangat mo muna yung sarili mo.
Meron ako na nabasa isang ano siya, pastor siya, isang mega church sa Australia. Sabi niya, "I need to dream big. Kailangan yung dreams ko mas malaki dun kay kumpara sa dreams ng mga tao na hawak ko. Para mas yung dreams nila mag-expand. I need to help them have a room to expand their dreams more. Same thing din sa That's why I need to start with myself. I need na i-expand ko yung sarili kong pangarap. Kasi kapag lumaki yung pangarap ko, yung meron din silang room para mas lumaki pa yung mga pangarap nila. Ano ba nasa past mo kasi? Tingnan natin. King of Pentacles, tsaka Peace. Okay. So, King kasi is about, an older male energy. Pentacle, symbol ng Earth, about anything na physical. Tapos, dagdag natin dito na influence na siya ng fire about passions. So, that's yung peace. Yung, wag nating past is past. Ito naman sabi ko ha. Um, ano na pinapala ng universe? Yes, ang dami sa inyo in the House of Pisces na ando na parang yung father image, yung guidance ng fatherly figure, hindi talaga naibigay ng todo. Kasi 'di ba, for a child to properly grow, andoon na kailangan ng presensya ng isang ama at ng isang ina. Hindi man ako psychiatrist or psychologist, pero alam ko na ang responsibilidad ng ina is para tumulong sa emotional growth nung anak, habang yung ama naman is doon sa logical aspect ng buhay. So andoon na wala tayong magagawa doon na hindi natin marami sa inyo na walang guidance ng isang fatherly figure. And parang ang hirap mag-decide or ang hirap um, gumalaw kasi hindi natin alam kung parang what would my dad do? W value, what would WWMD? D. Ayun. What would my dad do? So, andun yung point na pinapala ng universe, you may not have a fatherly figure dito sa mundo, pero always remember, you have your heavenly father as your role model. Huwag nating kalimutan yun. Kaya nga tinawag na, di ba kaya tinatawag nga siya our father? Let's remember that. Huwag tayo mag-focus masyado, Pisces, sa past kung ano yung wala sa atin. Walang nagagabay sa'yo. You have your heavenly father. Wala nagsasabi sa'yo kung ano yung tama at mali. Nagpapaalala sa'yo na ito dapat yung ginagawa mo. Dito ka nagpo-focus. Ngayon, balik tayo sa reality. You have your heavenly father. So, yun yung maganda dun eh. Sinabi nga nung isa sa mga pastor no na sobrang ang laki ng impact niya sa akin. Sabi niya nun, yung isang sermon niya na hindi ko malilimutan yung pinaka-power words niya. It may be a scar, it may be a scar sa nakaraan mo, peklat man yan, pero gawin mo siyang stars. Gawin mo siyang between. And the star is a symbol of guidance. It's a symbol of hope. It's a symbol of direction. Yun yung gustong ipaalala sa'yo ng universe. Yun yung gustong ipaalala sa'yo na you might feel that you're physically alone, pero ang totoo hindi. Because you have your spiritual father to guide you. Don't focus, Pisces, masyado dun sa anong wala ka. Focus kung anong binibigay sa'yo ngayon at mga ibibigay pa. The past will help us to navigate through our present. The past will help us to understand further who we are. Okay? But hindi yun ang magdidikta kung sino ang magiging ikaw. Ano bang possible future na ikaw? So we have your hypothetical. The lovers and not for you. Hindi ko sasabing jowa to ha. The lovers ha. Now, ang lovers kasi is about commitments, tungkol din siya sa really communication, and associated to sa zodiac sign ng Gemini, which is also called the house of communication and expression. Not for you, ayan, literal not for you. Well, I'm happy naman na
iba sa inyo, eh, magkakaroon kayo ng concept ng papaano tumanggi, papaano magsabi na ayoko na, unti-unti. Kasi importante rin yun ha, Pisces. Boundaries is also needed. Naalala ko ano, may isa akong client, parang yun yung lumabas dun sa reading niya nung nag-private reading kami. Sobra niyang halos yung ultimong pangkain niya, tinitipid niya sa sarili niya para ibigay lang doon sa pantustos ng magulang. Tapos pati yung business niya sa Pinas na ibenta para pantustos sa mga do'n sa nanay niya tsaka pambili ng gamot. Unfortunately, hindi ko alam anong merong isip din yung nanay, yung bunso parang binibigyan niya ng pera. So yung bunso ang nangyari, ayun, umasa. For the asa na siya, hindi na siya gumagawa ng paraan halos. Parang, ayun, parang pa-sideline-sideline na lang. Imbes na gumawa siya, maghanap siya ng permanenteng pagkakakitaan. Inasa niya doon sa nanay niya, na yung nanay niya umaasa doon sa panganay na anak. So right now, ang ginawa nung friend ko is sinet niya into boundaries na, oh, ito na ipapadala ko buwan-buwan. Kasi kailangan niya din mag-ipon. Kailangan din niyang bigyan yung sarili niya yung mga basic na pangailangan. Nagmukha siyang masama? Yes. Naging masama siya sa tingin ng kanyang pamilya. But this is to the good thing. Minsan kasi kailangan natin maging masama sa paningin nila. Pero doon napilitan bigla yung bunsong kapatid gumawa ng paraan para tustusan yung sarili niyang pangalan kasi nga pala yung bunsong kapatid may sarili ng pamilya. Galing 'no? May isang anak yata, pero hindi sila kasal ng babae. Parang sometimes you need to be the bad person para matuto sila at papunta ka dun. Magiging bad ka for the meantime kasi kailangan nilang matuto on their own. Ano ba yan sa physical environment mo kasi? Queen of Swords tsaka why? So si Queen kasi older female energy. Tapos si Swords tungkol sa pag-iisip kasi air siya. Then influence din to ng water. So for the emotions. Tapos yung card na why. Pisces, wala namang masama na minsan we feel sorry para sa sarili natin. Na wala din masama na humanap tayo ng paraan or humingi tayo ng tulong din. Wala din masama na parang magkaroon tayo ng inggit na, buti pa siya ganito, buti pa siya ganyan. Wala masama doon. That is a normal thing to do. However, ngunit sapagkat lahat ng ngunit, huwag ka magpalulong doon sa emosyon na yun. Kaya sabi ko lagi, all emotions are valid, totoo naman. Kasi hindi ko pwede sabing mali nararamdaman mo kasi wala ako sa sitwasyon mo. Pero kung ano yung magiging action mo base doon sa nararamdaman mo, doon tayo magkakatalo-talo. Doon tayo magkakaroon ng something na iba-iba ang ating ending. So the cards are advising you na ano ba yung mga bagay na kinakainggitan mo. Then go ahead, teach yourself na paano niya ba ginawa? Ano ba yung naging hakbang niya? Ano ba, ako baga ando na aralin mo na paano ba niya 'to, tinapos, paano niya ba in-approach? Yun yung ginawa ko nun before. Personally, una ako nag-work sa BPO kasi inbound sales kami. So, naiinggit ako kasi kada benta siyempre may komisyon, sayang, 'di ba? Dagdag kita rin yun. So, nag-iisip ako, paano sila nakakabenta? Kinapanan ko yung mukha ko nun, dun sa supervisor ko. Sabi ko, "Boss," sabi ko, "nainggit ako dun sa mga iba kong ka-team kasi ang lakas nilang bumenta." Sabi ko, "Okey lang ba?" Sabi ko, um, "Bigyan mo ako ng chance na makinig sa kanila, yung kumbaga kahit bigyan mo ako makinig sa kanila ng live para malaman ko paano ginagawa." O yung mga calls nila na recorded na nakabenta sila, paano nila naposisyon? Paano yung mga sinabi nila? Papaano nila in-approach yung tao? Kasi gusto ko din kumita. Alam mo tuwa yung supervisor ko, talagang binigyan niya ako ng oras. And because of that, in 6 months, I mean not to brag,
in 6 months time, bago ako dun, hindi pa ako regular. In 6 months, naging top agent ako all across the 12 call centers. Yung tipo ano, highest na sales sa loob ng isang buwan na wala pang, kumbaga parang new record yon. Tapos all across yung customer survey, lahat perfect. Tapos basta lahat ng metrics na to the point na sa sobrang tuwa nung pinaka main office, binigyan kami ng yung buong center namin dahil sa nagawa ko, binigyan kami ng parang pizza party. Besides yun, syempre kung may dagdag sa akin yun, monetary. Because I was willing to ask. Walang masamang mainggit. Pero paano mo gagamitin yung inggit na yon? Doon tayo magkakatalo-talo. So, it's okay kung mainggit ka na sila ganito. Pero i-divert mo yon into kasi energy inggit eh. I-divert mo yon sa path na paano niya ginawa. That's why I love listening o nanonood ako dito sa YouTube ng yung mga successful businessman. Paano nila ginagawa? Ganun. O yung paano sila, yung mga inspirational speakers, paano sila nagre-relate, di ba? Let's check ano ba emotion environment mo. Wheel of Fortune, tsaka never-ending story. Well, alam mo naman sa sarili mo na siguro yun yung isa sa mga cravings mo. Alam mo din sa sarili mo na there are things that you need to really cut off na kailangan mong bigyan ng ending sa emotions mo. And that's not a problem. Kung masyado ka sabihin natin na andoon na nagpapakalunod ka sa story ng iba, andoon na parang na sa sobrang indulge ng emotions mo hindi ka na nakapag-isip ng tama, hindi na naging logical yung approach mo. Then, ikaw ngayon na magte-train sa sarili mo. Paano mo 'to pipigilan? Paano mo ito isasaayos? Paano mo ito bibigyan na kokontrolin mo? Tandaan mo, you're the captain of the ship, the master of your soul. So siguro yun yung hinahanap mong cravings ngayon eh. And kasi ang Wheel of Fortune is about change. So nakita mo na hindi nagkaroon ng may pattern na ay pa nagre-react ako lagi, hindi pala maganda. Pag kapag nagpapadala pala ako sa emosyon ko, hindi pala maganda. One way to control, ginagawa ko, I have two things. Kapag ando na yung punto na mainit na yung ulo ko talaga, literal, lumalabas ko, nag-walk out muna ako. Ang dahilan ko, kasi ayoko may masabi ako na baka pagsisihan ko sa bandang huli dahil sa outburst ng emotions ko. Pangalawa, andoon na kung hindi ako makakaayos sa sitwasyon, tumatahimik ako, deep breathing, yung controlled breathing. Inhale sa ilong, hold ako ng mga at least 5 seconds, tapos exhale lang dahan-dahan sa bibig. Siguro ginagawa ko yung mga 5, depende sa akin, hanggang maramdaman ko na kumakalma ako. You have options paano mo kokontrolin ang nararamdaman. And hanggang sa mabot sa point that you will be your own controller of your emotions. Hopes and fears, King of Cups, tsaka TikTok. So si King kasi older male energy to. Tapos si Cups, symbol of water, emotions in the heart, but influenced by the passions and energies. Alam mo, andoon because kaya mo ngang ilagay yung sarili mo doon sa sitwasyon ng mga tao. Andoon na kaya mong intindihin kung ano yung pinagdadaanan nila, kaya mong ramdamin na o kaya mong malaman na parang, okay, kailangan 'to ng tulong. But eto na yung hope, eto na yung kasi ang hope mo na sana yung tulong ko tama. This is what the cards are saying as well. Hindi mo kailangang mag-react or hindi mo kailangang magbigay ng tulong on the spot. Why? Kasi andun yung punto na hindi lahat ng nangangailangan ay kailangan tulungan. Iba diyaan, kailangan nilang pagdaanan yan kasi part yan ng karma nila.
part yon ng parusa ng may kapal sa kanila na kailangan nilang pagdaanan at intindihin. Kaya meron ano eh, parang ang weird ano isang quote na basa ko na sabi nung parang chat conversation siya. Sabi doon nung isa na, pre, pwede bang pautang? Tas sagot nung isa, ay ayoko makialam sa pagsubok na binigay sa'yo ng Diyos. Nakakatawa ko lang, di ba? Pero makes sense kasi nga kailangan nilang harapin kung ano man yung mga maling nagawa nila, kung ano yung yung mga kailangan nilang harapin na sila yung kasi every action merong reaction 'yan. And knowing na kaya mo ilagay yung emotions, kaya mo ramdamin sila, alam mo kung nagsasabi yung problema nila, talagang problema ba, pagsubok ba, o epekto ng kanilang mga maling desisyon. Possible future mo. So we have here the full and unfinished symphony. The full kasi is about beginnings eh. Kumbaga, brand new start, ganyan, intuition. I mean, nakakatuwa din na a part of, parang ando na isi-shift mo na, mag-shifting ka, mula sa pagiging too emotional when you decide, pa nag-react ka, pa nag-isip ka, unti-unti mo siyang ibabalanse. Na magiging logical ka na. Andoon na yung tipo, magsisimula ka ng magkaroon ng thinking na, saglit na pag-isipan ko. O sige, tignan ko. Andun na yes, yung intuitions mo, makakatulong yan to guide you. Pero binigyan din tayo ng utak ng may kapal para gamitin natin. Kasi aminin natin, hindi naman all the time gumagana ang mga kutob natin. Kaya nga meron tayo nito. Para ma-distinguish natin which is what is wrong and what is right. So, yeah, a good change is coming to you. Ano ba message ng deities? So, we have here Persephone. Ah, ang galing ah. Persephone, simplicity, rejuvenation, and the wish to balance. Literal. Persephone kasi, is, ano siya eh, siya yung goddess of the hindi siya harvest. Of the flowers at spring. And anak siya ni Gaia, goddess of the earth. So, andoon na si Persephone kasi, dahil nga yung, alam yung background story na 6 months na sa underworld siya, 6 months na sa earth siya, dahil sa kinain niyang pomegranate, dumabuto ng pomegranate. Andoon na, nagkaroon ng balance ang mundo. Sometimes we stay in the happy zone. Sometimes we need to be in the unhappy zone. Kaya nga may yin yang eh. May up, may down. Hindi laging puro dapat tayo give. Andun yung point na you should also take. So yung cravings mo simple lang to have a solid balance sa life mo ngayon. So I hope nakatulong yung reading sa'yo at tandaan yung readings. They are for guidance purposes. You have your free will, use it wisely. At kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and give this video a like. Sa nais pong magpa-set ng private readings or spell works, you can message me diretso po sa aking personal Facebook page. The link po is in the description below. At kung nais nyo pong supportahan na lumago ang ating channel, you can click po the the join button or the thanks button, or you can send donations via GCash or Maya. The link is in the bottom of your screen. Isis, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa Latin Nila Benguet habang sinisipon na ako. Kasama po ang tulog na Mikay Noodles. Princess, you have a great day and hope makita tayo very soon. Thank you.